Sa tila panggulat na press briefing last week ni Ombudsman Boying Remulla, inanunsyo niya ang pagfa-file ng plunder at graft complaints laban sa mag-inang DDS Senador Loren Legarda at DDS Batangas Representative Crying Leandro Leviste. Yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ifa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Nasa preliminary investigation na raw ang kaso sa loob ng Ombudsman. For preliminary investigation. Ngayon, ang tanong ng mga netizen, si former House Deputy Speaker noong panahon ni Duterte na si Lito Atienza ba ang magiging star witness sa kaso laban sa mag-inang sina Paru-Paru Loren at Crying Leandro? Ako'y humingi siya magkita kami. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang-halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Sa kanyang mga nakaraang interview, sinabi ni Atienza na witness mismo siya sa umano'y pandarambong at kalokohan ni Loren na siyang umano'y puppeteer ng kanyang anak na tinawag pa di umano ng senadora na Boy Wonder. Pero ang totoo, isang dummy o Svengali doll lang ang ex-congressman na kilala na ngayon sa ilang bansag na Promil Kid, Boy Solar at ngayon Boy Blackmail. Pero we stick to our favorite moniker para sa kanya, Crying Leandro. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sa isang interview sa Bilyonaryo News Channel, binulgar ni Atienza kung paanong si Loren ang umano'y mastermind ng alleged crony solar gig ng kanyang anak. Prinangka di umano ni Atienza si Loren tungkol sa modus nilang mag-ina ni Leandro na pagkakapirahan lang daw nila ang mga pribilehiyong nakuha nila mula sa gobyerno noong panahon ni Duterte through political pull at connections. Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Ikukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Foreign companies, gagawa sila ng bilyon-bilyon piso. Nang tanungin si Atienza kung ano ang inalok sa kanya noon ni Loren, ito ang naging sagot ng dating Manila Mayor. Ito ang kanyang salita. Sabi niya, alam mo Lito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. Sabi ko, Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Maaalalang una itong binanggit ni Atienza ilang buwan na ang nakalipas nang sumabog ang issue ukol sa 24 na bilyong pisong penalty ng mga solar companies ni Leviste dahil sa umano'y non-delivery at breach of contract. Panoorin. Alam nyo, nag-apply yan, pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako roon. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas ang isang kumpanya ang puhunan ng 1 milyon. Kaya, agad pinasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Susunod na tanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club, at doon kami nag-usap. She tried convincing me at Manila Polo Club
meron akong testigo. Si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna, sabi ko, I have better things to do than listen to you. Ang term na ginamit ni Atienza ay alukan na sa tingin natin ay panunuhol. At dahil dito, tinangka di umano niyang mag-walk out sa meeting kung saan ang topic ay ang prangkisang ibibigay ng gobyerno sa solar firm ng anak ng senadora na ngayon si Batangas Representative Leandro Leviste. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klaseng usapan ng kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. Ang pakikipag-meeting daw niya kay Legarda ay inarrange ni former Antique Governor Salvacion Sally Perez sa Manila Polo Club. Pero nung tumanggi daw si Atienza at nagtangkang umalis, nakiusap daw si Legarda na tulungan na lang ang anak nitong very bright bilang kaibigan na lang. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan. Tinawag pa daw ni Legarda na Wonder Boy si Crying Leandro. Wonder boy yan. Sabi ko, I'm not even analyzing his capacity. But I'm saying yung franchise niya, ang hangad niyo, ibibenta niyo yan. I told her straight. Pati si former President Gloria Macapagal Arroyo na congresswoman din that time ay nakiusap din di umano kay Atienza na pagbigyan na lang daw ang kaibigan nilang si Loren na agresibong naglobby para sa prangkisa ng kanyang anak. Nung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito, alam mo yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal na galit o inis din sa mga taong ito. Binulgar pa ni Atienza na ginamit di umano ni Legarda ang kanyang posisyon bilang chairwoman ng Committee on Appropriations bilang leverage kay former President Duterte upang makuha ang tinatamasang prangkisa para sa anak nito. Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects if you help me now approve the franchise. Anong tawag doon? Di ba lobbying yun? Ayon kay Atienza, bad faith na daw simulat sa pulpa ang crony solar company ni Leviste dahil 1 milyong piso lang daw ang initial capitalization nito. 1 milyong piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Na biglang pinalitan di umano ni Legarda ng 1 bilyong piso nung kinwestiyon niya ito. Agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Susunod na tanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. Dagdag pa ni Atienza, nagkatotoo ang hinala nila na ang pinakamotibo ni Leviste sa pagkuha ng prangkisa ay para ibenta ito sa mga foreign buyers o giant power players. Pero hindi ito nangyari dahil sa kanyang initiative na maglagay ng provision na bawal ibenta ang prangkisang binigay ng Kongreso. Kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibebenta si Leviste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro ng mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisang yan dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Kailang purpose talaga, inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa.